Kilala sa malamig nitong klima, ang lungsod ng Baguio ay dinadayo rin dahil sa mga istorya ng kababalaghan. Likas ang Baguio City sa mga lokasyon ng mga haunted places gaya ng Teachers Camp, ang dating Hyatt Hotel, Luacan Road, Casa Vallejo Hotel at ang tanyag na Diplomat Hotel. Ngunit para sa ating video ngayon ay ating pag-uusapan ang istorya sa likod ng usap-usapang haunted house umano sa Baguio City. Ito ang Laperal White House. Kung ito ang una mong pagkakataon na manood sa aking channel ay iniimbitahan kitang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa iba pang katakot-takot na contents katulad nito. Ang Laperal White House ng Baguio City ay itinayo noong 1920s. Ipinangalan ang bahay sa pamilya Laperal na silang nagmamay-ari ng lupain. Ang pamilya Laperal ay pinamumunuan ng kanilang ama at ina na sina Don Roberto at Doña Victorina Laperal. Bagaman kilala ngayon sa pangalang White House ay iba ang orihinal na kulay ng bahay na ito. Nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay sumailalim sa pamamahala ng mga Hapon ang Pilipinas. Nakubkob na mga Hapones ang Baguio City at nang matagpuan nila ang bahay ng pamilya Laperal ay agad silang nabighani rito. Ayon sa mga kwento, ang Laperal White House ang naging saksi sa ilang mga karahasang ginawa ng mga sundalong Hapon. Dito raw dinadala ng mga Hapon ang mga taong pinagsususpetsahang miyembro ng mga gerilya at espiya ng mga kalaban nilang Amerikano. Marami raw sa mga taong ito ang tinorture hanggang sa mamatay. Bukod sa pagpatay ay sa bahay din umano naganap ang walang habas na pananamantala ng mga sundalong Hapon sa mga lokal na kababaihan. May ilan ding nagsasabi na hindi pumayag ang pamilya Laperal na kunin ng mga Hapon ang kanilang bahay, kaya naman maging sila ay pinatay na rin ng mga ito. Nakaligtas daw sa mga Hapon si Don Roberto, ngunit matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig ay aksidente itong namatay matapos madulas at mabagok ang ulo habang nasa hagdan ng kanyang bahay. Mula noon ay hindi na mabilang ang mga hindi pangkaraniwang karanasan ng mga taong namamahala sa lugar. Ang mga naging gwardya ng White House Laperal ay madalas daw nakakakita ng babaeng nakaputi sa bukana ng bahay at isang bata na gumagala sa mga kwarto nito. May ilang mga okasyon na ang mga turista na bumibisita sa bahay ay hindi nagtatagal sapagkat nakikita raw nila sa loob ang mga kaluluwa ng pamilya Laperal. Maging ang mga dumadaan lamang sa bahay na ito ay iniulat na may nakikita silang babae na sumisilip sa bintana ng bahay. Hindi maitatanggi na base sa kasaysayan ng White House Laperal ay pinamamahayan ito ng napakaraming mga hindi matahimik na kaluluwa. Mula sa mga miyembro ng pamilya Laperal at ang kanilang mga katiwala hanggang sa mga taong nagdusa sa kamay ng mga Hapones. Nai-feature ang White House Laperal sa iba't ibang programa sa telebisyon, ngunit sa lahat ang dokumentaryo ni Jay Taruk ang labis na nakapagbigay ng takot sa akin. Sa isang episode ng Eyewitness na pinamagatang number 14 Laperal ay nilibot ni Jay ang buong White House Laperal at sinubukan ng kanyang team na kumuha ng mga footages ng bahay sa gabi. Bukod sa mga orbs umano ay ang footage na ito ang sadyang nakapagpataas ng aking balahibo. Pansinin sa bidyong ito na matapos ayusin ng isa sa mga paranormal investigators ang kamera ay may isang boses na tila bumubulong sa malapit. Dito kami ngayon. Noong 2007 ay nabili ng Filipino-Chinese businessman na si Lucio Tan ang White House Laperal at ang lugar ay naging sikat na ring tourist attraction. Matapos ng 6 na taon ay napunta naman ang pamamahala nito sa Tan Yan Ki Foundation at ang bahay ay naging isang museum sa mga artworks na gawa sa kawayan. Ikaw ba ay nakapunta na sa Laperal White House? She spider with a
Tay, tulong! Hinahabol ako ng maligno. Anak! Di ba sabi ko sa'yo, huwag ka pupunta sa lugar na yon. Bakit ba ang kulit mo? Layuan mo na ako, parang awa mo na. Tita, ano ba ang nangyayari? Ba't parati nila kami ginagambala? Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Magandang gabi sa inyo mga kalagim! Ngayong hapon na to, naisip ko lang na ikwento at ibahagi ang karanasan namin ng bunso kong kapatid tungkol sa isang kilalang maligno sa bayan namin. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana ay magustuhan ninyo. Nagsimula ang lahat ng ito noong 2008, mga bandang Nobyembre. Yung taon na iyon, kakaibang saya ang naramdaman ng pamilya ko dahil fiesta kami sa isang malapit na sitio sa amin sa Batangas. Isang lugar na tahimik at malayo sa kabihasnan. Si Tita Jessa, ang kapatid ng tatay ko, ang nag-imbita sa amin. Nais ni tatay na makisaya sa fiesta nila, kaya naman sumama kami ng bunso kong kapatid, si Joshua, na 6 years old pa lang noon, samantalang ako naman ay 12 anyos na. Hindi ko na matandaan kung anong eksaktong petsa, pero yung saya at excitement na nararamdaman ko hanggang ngayon ay parang kahapon lang nangyari. Pagdating namin sa bahay nila tita, agad kaming pinapasok. Maluwang ang bahay nila, pero hindi sementado ang sahig. Para bang unang beses ko lang nakita ang ganong klase ng bahay, kaya kahit ako'y nagtataka, sobrang enjoy ko naman sa kakaibang ambience ng lugar. Sa likod ng bahay nila tita, may malawak na taniman ng gulay. Dati raw kasi, tapat ito ng isang lugar na madalas puntahan ng mga turista. Pero nang maglaon, nawalan na ng interes ang mga tao, kaya ginawa na lang nilang taniman ng mga gulay. Minsan, tinatanong ko si tita tungkol sa mga kwento niya at palagi niyang sinasabi na may alaga siyang maligno. Sabi niya, kaya tahimik ang lugar nila at napakabait ng mga tao sa paligid dahil binabantayan sila ng isang kapwa nila, isang maligno. Madalas akong magtaka nung mga panahong yon, kasi ako'y isang bata pa at medyo matatakutin ako. Pero si tita, parang sanay na sanay. Hindi ko alam kung seryoso siya o nagbibiro lang, pero parang may kakaibang takot akong nararamdaman tuwing binabanggit niya ito. Sabi pa ni tita, pamangkin ko yan ha, huwag niyo yang gagalawin. O kaya naman, kapatid ko yan pwede bang irespeto niyo ang mga bata? Sabay tingin ng matalim. Siguro dahil doon sa mga kwento at warning ni tita, natuto akong maging alerto at minsan napapaalala ko na lang kay Joshua na huwag lumabas kung hindi tayo kasama. Makalipas ang fiesta, dumating ang isang malupit na bagyo. Papasok na ang hatinggabi at bigla na lang dumating ang malakas na bagyo. Hindi pa kami agad nakauwi dahil patuloy na bumabagsak ang ulan. Hindi namin narinig ang balita kasi tulog na ang lahat. Bawal pa nga yatang magpunta sa ibang isla kapag ganito ang panahon, kaya naman minabuti naming maghintay. Nasa kwarto kami ni tatay. Si tatay, tahimik lang habang nagbabasa ng pocketbook. Samantalang ako ay nagsusubok magpasa ng oras gamit ang cellphone niya. Yung lumang Samsung Champ na mahilig akong gamitin noon. Habang abala ako sa paglalaro ng mga games, si Joshua ay nasa labas. Naglalaro ng mag-isa. Kasi naman, ang saya sa mga kwarto nila tita. Malawak, malamig at nakakatuwa ang mga laruan. Pero hindi ko naman siya iniiwan mag-isa. Hanggang sa may narinig akong malakas na tunog.
bigla na lang narinig ko si Joshua. Tumatakbo siya papunta sa kwarto namin. Habang umiiyak, nakababa pa ang short nito. Kinabahan ako kaya agad ko siyang tinanong, "Joshua, anong nangyari? Bakit ka umiiyak?" Tinuturo-turo niya ang may tapat ng banyo at nanginginig na nagsabi, May tao doon." Mabilis akong napalingon kay tatay. Nakatulog na pala siya at parang walang pake sa nangyayari. Pero si Joshua patuloy sa pagkakaluhod sa harap ko at tuloy ang panginginig. Natatakot ako kaya tinanong ko siya, "Saan? May tao ba?" Pero paglingon ko, wala akong nakita. Wala akong naramdaman na kakaibang bagay. Hanggang sa nagsalita ulit siya at doon na ako napatulala, "Ayun nga ate, babaeng itim." May nangyaring kakaiba. Kahit wala akong nakikita, ang takot na naramdaman ko sa mga sandaling iyon ay iba. Kung tutuusin, hindi pa naman ako sure kung anong ibig niyang sabihin. Pero may pakiramdam akong hindi normal yon. Dahil nga sa takot, hindi ko na napigilan ang sarili ko at napatili ako. "Tay! Tay!" Sigaw ko. 3 beses ko siyang tinawag bago siya tuluyang magising. Mabilis na inisip ni tatay na baka ako ang may kasalanan. Nagising siya na tinitingnan kami ni Joshua. Tinanong siya kung bakit siya umiiyak at nagbiro pa siya, baka naman si ate ang may kasalanan. Pero hindi. Talagang hindi ko siya pinaiyak. Ipinilit ko siyang patahanin pero hindi siya tumigil sa kakaiyak. Nang makatulog na kami, iniwan ko muna si Joshua kay tatay at nagdasal ng konti. Minsan, masarap isipin na baka misinterpret lang ang lahat ng nangyari, pero yung takot ko, hindi ko na talaga maalis. Hindi ko alam kung ano ang nakita ng kapatid ko, pero sa totoo lang, para akong nawalan ng lakas. Pagkagising ko kinabukasan, binanggit ko kay tatay ang sinabi ni Joshua. Sagot lang niya, "Baka kalikutan niyo lang." Pero hanggang ngayon, may mga pagkakataon na naiisip ko, baka nga may mali. Baka may mga hindi natin nakikita o nararamdaman. At sigurado ako, si Joshua lang ang may alam ng lahat. Madami pang ibang kwento si Tita Jessa tungkol sa mga nangyari sa bahay nila at kung paano nila naranasan ang iba't ibang bagay. Ang mga paalala ni Tita na may maligno siyang alaga ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. At habang iniisa-isa ko ang lahat ng mga nangyari, nalaman kong hindi kami ang unang nakaranas ng mga ganitong bagay. Sa kabila ng takot, ang kwento ng pamilya namin ay patuloy na buhay. Nandyan pa rin si Sander at minsan kapag nagkakasama kami, siya pa rin ang nagsasabi ng mga bagay na minsan ay nakakalimutan ko. Kasi ang mga karanasang ganito, minsan hindi mo talaga alam kung paano i-handle. Pero ang importante, natututo tayo mula dito. Nilo, kunin mo yung pang-ontra natin sa aswang. Panigurado nandito lang siya sa paligid ng bahay natin. Salamat po Aling Rosalinda sa mga prutas na bigay nyo. Panigurado matutuwa po nito si Brenda. Pare, may lihim ako na ibubulgar sa'yo. Sana wag mo ipagsabi sa iba ha. Gabi ng Lagim. Bago natin umpisahan ang ating pakikinig, huwag kalimutan na i-like and share ang ating video. At syempre, huwag din kakalimutan na mag-subscribe dahil panigurado, aabangan mo pa ang mga susunod nating video. Kamusta mga kalagim? Ang kwentong ito ay nangyari noong 2005 sa isang liblib na bayan sa Capiz. Ako nga po pala si Nilo. Noong panahon na yon, buntis po si Brenda ang aking mahal na asawa. Noong una, kami ay nanirahan sa bahay ng mga magulang ko. Pero kalaunan,
nagdesisyon din kaming magtayo ng aming sariling tahanan. Walang kasing saya ng magkaroon ng sarili mong bahay at buhay bilang mag-asawa. Nasa 4 na buwan na ang pagbubuntis ni Brenda nang magdesisyon kaming magpatayo ng isang maliit na kubo sa gilid ng kalsada. Malapit lang sa bahay ng mga magulang ko. Hindi madali ang buhay namin noon, lalo na't hindi pa regular ang trabaho ko sa construction. Isang araw, inisip ko kung paano kami makakaahon, lalo na at buntis si Brenda at ako'y walang katiyakan sa mga darating na buwan. Hanggang isang araw, tanghaling tapat, matapos kaming magtanghalian ni Brenda, nagpasya akong lumabas upang magpahangin at magpababa ng kinain ko. Paglabas ko, nakita ko si Aling Rosalinda na may daladalang basket ng prutas. "Oh, Aling Rosalinda, kayo pala! Ano po ang maitutulong ko?" Tanong ko nang makatagpo kami sa labas. Inabot niya sa akin ang basket at sinabing ito ay para kay Brenda. Tuwang-tuwa ako, pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Bakit siya magbibigay sa asawa ko? Hindi kami ganoon kakilala ni Aling Rosalinda at isa sila sa pinakamayayamang pamilya sa amin. May malalawak na lupa at maraming ari-arian na ipinapamana sa mga tao sa lugar. Bago siya umalis, sinabi ni Aling Rosalinda, "Ingat kayong dalawa, lalo na sa baby." Nabigla ako dahil paano niya nalaman na buntis si Brenda. Hindi naman siya madalas lumabas ng bahay at malayo pa ang kanilang tahanan. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya magbibigay ng prutas sa amin. Pagdating ko sa bahay at ipinaabot ito kay Brenda, tumawa na lang ito at nagsabi, "Hayaan mo na, Nilo. Baka may balak na siya sa susunod na halalan. Pasalamat na lang tayo kaysa mag-isip ng masama." Isang umaga, habang nagkakape ako sa harap ng bahay at nagpapatakbo ng mga manok, napansin kong dumaan ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa harap namin. Hindi ko may paliwanag, pero parang may nararamdaman akong hindi maganda. "Nilo, anong tinitignan mo dyan? Uminom ka na ng kape mo at baka malamig na. Magbihis ka na rin at baka magmukha kang tamad sa trabaho," sabi ni Brenda. "Baka nangangampanya lang siya," sabi ko. "Pero hindi ba't masyado pang maaga para magkampanya siya?" Tanong ko sa sarili ko. Pero sinunod ko na lang si Brenda at hindi na ito pinansin. Nang matapos akong maligo, kumain at maghanda para sa trabaho, sinabi ko, "Brenda, lock mo na lang ng maayos ang bahay, ha? Kung sakaling hindi ka komportable mag-isa at may kakaibang nararamdaman ka sa matandang Rosalinda na iyon, tumakbo ka agad sa bahay ng nanay mo." Tumawa lang siya at sinabing, "Sobrang OA mo, Nilo. Relax ka lang." "Ang ganda naman daw ni Aling Rosalinda. Para katakutan ko siya," sabi ni Brenda. Pagkaalis ko, wala na akong nakita pang sasakyan ni Aling Rosalinda. Habang nasa trabaho ako, hindi ako mapakali. May kaba sa dibdib ko at hindi ko mapigilan ang mag-alala kay Brenda. Kaya't nagpaalam ako sa foreman ko at nagdahilan na hindi maganda ang pakiramdam ko. Mabuti na lang at pumayag siya. Agad akong umuwi at tumaas ang kabog ng aking dibdib nang makita ko ang sasakyan ni Aling Rosalinda sa tapat ng bahay namin. Pagpasok ko, nagulat ako nang makita si Aling Rosalinda hawak ang tiyan ni Brenda. Nang makita ako, agad siyang umatras at binitiwan ang tiyan ng asawa ko. "Oh, Nilo, ba't nandito ka na? Tapos na ba ang trabaho mo?" Tanong ni Aling Rosalinda. "Masama kasi ang pakiramdam ko eh. Kaya pinauwi na ako ng foreman," sagot ko.
Aling Rosalinda, ano pong ginagawa niyo rito? Sumagot siya na naghatid lang daw siya ng mga prutas para kay Brenda. Nang umalis siya, tinanong ko si Brenda kung bakit pinapasok niya si Aling Rosalinda sa bahay nang wala ako. Bakit siya nagpapapasok dito nang wala ako? Delikado yon, Brenda, lalo na't buntis ka, sabi ko. Hayaan mo na, Nilo. Sagot ni Brenda. Si Aling Rosalinda lang naman iyon. Mabuti ang pakay niya sa akin. Katunayan nga, inanyayahan pa nga niya akong mamasyal sa bahay nila. Hindi ko talaga maintindihan. Dati, hindi kami pinapansin ni Aling Rosalinda. Pero ngayon, gusto niyang alagaan si Brenda, lalo na't buntis siya. Hindi mo maalis sa akin mag-alala, mahal. Ingat ka sa mga tao na hindi naman natin ganoon kakilala, sabi ko. Oo na, Nilo. Relax ka na. Wala namang masama. Hindi ba? Baka masama lang ang pakiramdam mo. Magpahinga ka muna. Sagot ni Brenda. Pagkatapos ng ilang araw, patuloy pa rin ang pagdalaw ni Aling Rosalinda. Minsan, naaabutan ko silang magkasama ni Brenda sa sala. Ngunit palaging umiikot ang mga mata ni Aling Rosalinda sa bawat sulok ng bahay. Tuwing makikita niya akong dumarating, mabilis siyang nagpapaalam. Kaya hindi ko siya natatanong ng masinsinan. Anong pinag-uusapan niyo, mahal? Parang hindi natatapos-tapos Tanong ko kay Brenda. Wala naman, Nilo. Mga bagay-bagay lang sa pagbubuntis. Saka mas mabuti na may kausap ako dito. Kapag wala ka, nakakaburyong din dito. Sagot ni Brenda. Bakit? Ayaw mo pumunta na lang kila nanay? Doon ka na lang tumambay. Kapag dito ka sa bahay, hindi ako mapakali. Sabi ko. Yan ka na naman, Nilo. Sobra kang praning. Walang mangyayari sa akin, lalo na dito sa bahay natin. Sagot ni Brenda. Hindi kami nagkasundo. 7 buwan na si Brenda at madalas siyang nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Malamig ang gabing iyon, pero pinagpapawisan siya. Ang init, Nilo. Reklamo niya. Malamig naman sagot ko. Dahil sa patuloy niyang pagrereklamo, napilitan akong bumangon at pinaypayan siya. Hindi ko naman ramdam ang sinasabi niyang init dahil malamig nga ang gabing iyon. Mainit talaga Tapos sumasakit pa ang tiyan ko. Patuloy niyang reklamo. Habang pinapaypayan ko siya, biglang may ingay ng baboy mula sa labas ng bahay. Dito ko naisip ang tungkol sa mga aswang. Sabi ng lola ko, ang mga aswang ay kayang mag-anyong hayop. Sa Ilonggo, tinatawag silang tigbaylo. Mabilis akong kumuha ng itak at pinakiramdaman ng buong paligid. Sige, pumasok ka na at matigbasan ang ulo mo, sabi ko sa sarili ko. Panigurado ako sa mga oras na iyon na handa ako kung sakaling may pumasok sa bahay. Pakiramdam ko may aswang sa paligid, sabi ni Brenda. Sumigaw ako ng malakas upang marinig nila nanay at tatay sa kabilang bahay. Nagmadali silang dumating at pati mga kapitbahay namin ay nagising. Ikinukwento ko sa kanila ang narinig ko at may sinabi ang kapitbahay namin na lalaki. Ayaw kong pag-isipan pa ng masama, Nilo. Pero habang pauwi ako galing sa inuman, may nakasalubong akong malaking kulay itim na aso papunta sa bahay niyo. Hindi ko na pinansin kasi nakainom na ako. Sabi ng kapitbahay namin. Humupa ang kaba ko nang makumpirma nilang walang ibang nakita. Baka nakalayo na iyon, sabi ko. Sinabi ng matanda sa amin na hindi na raw tatagal ang mga aswang sa isang lugar kung maraming tao nang nakakita. Pinayuhan nila kami na pumunta sa isang albularyo para protektahan si Brenda at ang bata. Kinaumagahan, sinamahan kami ng mga magulang ko sa isang manggagamot. 3 oras ang biyahe namin
bago kami nakarating. Pagdating namin, sinalubong kami ng isang matandang lalaki. Ang bahay niya ay puno ng mga halamang gamot at mga langis na nakalagay sa mga bote at nakasabit sa bakuran. Sabi ni nanay, may mga ritual daw ang mga langis na iyon. Hindi raw basta-basta makakapasok ang mga masasamang nilalang sa bahay na iyon dahil sa mga ritual. Matapos kausapin ng matanda si Brenda, hinawakan niya ang kanang palad ng asawa ko habang may hawak na puting bato ang kaliwa. May umaaligid na aswang kay Brenda. Sabi ng matanda. Bangkila ang tawag dito. Isa itong uri ng aswang na kayang mag-anyong hayop at magpanggap na tao. Ang layunin nila ay ang kunin ang bata sa sinapupunan ng isang buntis. Bantayan mo ng mabuti ang iyong asawa at ang bata. Inusal ng matanda ang isang orasyon at binigyan kami ng pulseras na gawa sa ugat. Makatutulong ito para hindi malapitan ng aswang si Brenda, pero mag-ingat pa rin dahil ang mga aswang ay may pangontra sa mga albularyo. Sabi ng matanda. Kunin mo rin ang buntot pagi at iwasan ang pagiging kampante. Ang mga aswang raw nanghihina at hindi kayang magpagaling kapag tinamaan ng buntot pagi. Kaya naman iwas na iwas sila dito. May isa pa raw na pangontra, karit sa palay. Kung sakaling tamaan ng karit ang mga aswang, hindi raw gagaling ang sugat nila. Kaya't nakahanda na kami. Kinuha ko na ang buntot pagi. Hindi na kami pinagbayad ng albularyo sa pagpapatingin kay Brenda. Ang sabi niya, yung buntot pagi lang ang kailangan bayaran. Pagka-uwi namin ng hapon, naabutan namin ang sasakyan ni Aling Soledad sa harap ng bahay. Pababa siya ng sasakyan nang makita ang pulseras na suot ni Brenda. Parang nagkaroon ng takot sa mga mata niya. Mabilis siyang nagpaalam at tumakas na pabalik sa sasakyan. Parang may kutob akong mali pero hindi ko na pinansin. Ayokong magtanim ng kung ano-anong haka-haka hanggat wala akong matibay na ebidensya. Ilang linggo rin ang lumipas, hindi nagpakita si Aling Soledad. Si Brenda, sabi niya, baka nagbakasyon daw sa ibang bansa kasi ang ilan sa mga anak nito ay nakapagtungtong na sa Canada. Pero hindi ko yon masyadong pinaniwalaan. Sabi ko sa sarili ko, may ginagawa siyang paraan para hadlangan ang pagsuporta ng pulseras kay Brenda. Ganun ba? Oo, pero sana naman, mahal, hindi mo rin siya basta pagkatiwalaan. Pambihira ka naman, Nilo. Hindi siya mukhang aswang. Ang ganda-ganda nga niya, kahit matanda na siya. Oh, maganda nga. Pero hindi lahat ng aswang mukhang kaawa-awa. May mga aswang ding may kaya at magaganda. Tulad ng dati, talo na naman ako sa usapan. Ayokong ma-stress pa siya, lalo't buntis na siya. Kaya tahimik na lang ako. 8 buwan na ang tiyan ni Brenda nang bigla siyang dumaan sa bahay namin isang araw. Maaga, may dala siyang mga prutas at pagkain. Napansin ko, wala na siyang takot sa pulseras ni Brenda. Binati pa nga niya ako ng magandang umaga. Hindi ko na siya pinansin, binati ko na lang siya pabalik. Pagkatapos magbigay ng mga dala, mabilis siyang umalis. Pero bago siya tuluyang lumabas, tinignan niya pa ang tiyan ni Brenda. Kita mo na. Ano ba, Nilo? Tinawakan pa nga niya ako habang suot ko yung pulseras. Pero sabi ng albularyo, takot ang mga aswang sa ganito. Tumahimik na lang ako. Wala na akong nasabi at si Brenda patuloy pa rin ang tiwala sa kanya. Ako? Nagtatago lang ng mga duda. Binabantayan ko lang siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Walang ibang magagawa kundi mag-ingat
Isang araw, habang hindi pa tapos ang hapon, umuwi ako at nakita ko si Aling Soledad sa loob ng kwarto namin. Tinitingnan niya ang bubong kung saan matutulog si Brenda. Bigla siyang nagulat nang dumaan ako. Mabilis na umalis. At tinanong ko siya kung anong ginagawa niya. Sinabi niyang hindi niya alam kung nasaan si Brenda. Binilisan ko ang mga hakbang ko at nagmadali akong pumunta sa bahay ng mga magulang ni Brenda. Doon, nakita ko siya, walang problema. Nakaupo sa sala, nanonood ng TV. Nilo, ba't ka umuwi? Nagkita ba kayo ni Aling Soledad? Mabilis na sagot ni Brenda. Hindi, kanina pa ako dito. Seryoso akong nagsalita. Wala bang nakakalimutan? Lumingon siya. Nakalimutan ko lang ilak ang bahay. Kaya naman pinagsabihan ko siya ng kaunti. Pero hindi ko na sinabi sa kanya kung anong nangyari. Alam kong hindi rin siya maniniwala. Pagkatapos ng lahat, pinuntahan ko ang bubong ng bahay. May nakapansin akong maliit na butas, kasinlaki ng aking paa. Sobrang talino ng aswang na yon. Alam niyang kinakabisado namin ang bahay. Nasa gabi na at pagkatapos namin maghapunan, umupo ako sa tabi ng bintana. May naamoy akong insenso at narinig ko ang mga tunog ng ilang hayop sa paligid. Nag-alala ako, sinabihan ko si Brenda, parang may nagpapausok, di ba? Naaamoy mo? Oo. Parang nakakaantok nga. Teka lang, lalabas ako, dito ka lang. Naglakad ako sa labas para hanapin kung saan galing yung amoy. Pero pabalik na ako nang biglang sumigaw si Brenda. Nilo, may nakita akong malaking ibon sa bintana. Ibon? Bakit? Oo, lumipad agad siya. Maya-maya pa, may narinig akong ingay mula sa bubong. Mga pakpak na nagaspas. Saan galing yon? May tumapak sa bubungan. Naghanda ako ng buntot pagi. Huwag sana nila kami lapitan. Brenda, halika. Pumasok ka sa kwarto. Maghihintay ako dito. Ang tahimik ng paligid. Ang bawat galaw ay naririnig ko. May mga hakbang sa taas ng bubong. Pumasok kami sa kwarto, ipinasa ko kay Brenda ang itak. Huwag kang matakot, nandito ako. Biglang sumabog ang ingay sa bubong. Sumira ng yero. Pero nang bumalik ako sa kwarto, biglang tumahimik ang paligid. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ko ulit ang mga tunog sa pintuan. Ang takot na nararamdaman namin, parang may gustong pumasok. Pagdating ko sa pintuan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Tapos, may narinig akong tunog ng yero na parang may nahulog mula sa itaas. Kasabay nun, ang malakas na sigaw ni Brenda. Kaya't agad akong tumakbo, pabalik sa kwarto. Dito ko na lang nakita ang malaking ibon na pumasok na sa loob ng kwarto namin. Hindi ko na inisip pa. Agad kong hinataw gamit ang buntot pagi. At sa lakas ng palo ko, napalayas ko siya mula kay Brenda. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Bigla siyang nagbago ng anyo at naging isang malaking itim na aso. Lumundag siya papunta sa akin. Tinangkang kagatin ako. Pero gamit pa rin ang buntot pagi. Tinulak ko siya palayo. Pagkatayo ko, hinataw ko ulit siya ng buong lakas. Ang bilis ng reaksyon ko, kaya't napuruhan ko siya ng malalim at siya'y napaatras. Noong mga oras na iyon, natuklasan ko na siya nga ang aswang na tinutukoy ko. Saan yung tao? Tanong ko. Ang galit ko'y sumabog. Nakita ko ang mukha ni Aling Soledad at ang mga duda ko'y naging totoo. Huwag mong gawing katawa-tawa ang buhay ko, Aling Soledad. Ikaw pala ang aswang, ha? Nagbabalak kang kunin ang anak ko, no?
Bagamat nanghihina na siya sa mga oras na iyon, patuloy ko pa rin siyang hinahampas ng buntot pagi. Hanggang sa humingi siya ng tawad at nagsalita, "Palayain mo na ako at gaganti ako sa iyo ng pera. Ibabayad ko sa iyo ang lahat." Dahil sa mga pangarap namin ni Brenda na magkaroon ng sarili naming lupa at bahay, nagdahan-dahan akong nag-isip. Hindi ako agad pumayag. Baka ito ay isang pangako ng aswang na hindi matutupad. Alam ko, ang mga nilalang na tulad niya, mahirap pagkatiwalaan. "Roy, masyado na tayong nahihirapan," sabi ni Brenda. "Bigyan na natin siya ng pagkakataon. Baka magkakaroon tayo ng pagkakataon na makaahon mula sa lahat ng pagkakautang." Hindi ko na naisip pa ang mga panganib. Habang tinitimbang ko na pagdesisyonan ko na rin, pinili ko na palayain siya. Ngunit may isang kondisyon na ipinaabot sa amin ni Aling Soledad. Huwag daw naming ipagsasabi na siya ang aswang kapalit ng gabing-gabing alay niya ng pera sa amin. Sinabi niyang kung magsusumbong kami, mamamatay daw ang lahat ng magiging anak namin. Isang matinding sumpa. Isa itong pagsubok sa aming mga desisyon. Alam ko na ang isang maling hakbang ay magdudulot ng hindi inaasahang kapahamakan. Kinabukasan, nagising ako ng maaga upang ayusin ang bubungan namin. Tinanong ko ang mga kapitbahay kung may narinig silang kakaibang ingay noong nakaraang gabi. Pero sabi nila, wala raw. Pati mga magulang ko, wala rin silang naramdaman. Hindi ko alam kung paano ko naiwasan ang mga panganib noong gabing iyon. Baka dahil nga sa insenso na naamoy namin. Siguro yun ang dahilan kung bakit ako tinangay ng antok. Buti na lang at napigilan ko pa. Kinagabihan, nagulat na lang kami ni Brenda nang may nahulog mula sa bubungan. Isang bundle ng pera. Noon ko lang naisip na ito na ang simula ng aming pagyaman. Gabi-gabi, may nahuhulog na kalakihan ng pera mula sa aming bubungan. Lahat ng tao sa paligid ay nagtataka kung paano kami umangat sa buhay. At ang pinili ko lang na sagot, nanalo ako sa loto. Ngunit hindi iyon ang totoo. Sa mga sumunod na linggo, ang dating barong-barong namin ay naging isang 3 palapag na bahay. At may sariling sasakyan na kami. Lahat ng mga utang namin ay nabayaran at kami nakabili na ng lupa. Lumipas ang mga taon at ngayon 3 na ang anak namin ni Brenda. Isang araw, nagdesisyon silang magbakasyon sa mga magulang ni Brenda. Naiwan ako sa bahay para mag-asikaso ng ilang negosyo. Gabi na nang naisipan ko ang isang inuman kasama ang mga barkada. Nagsimula kami magkwentuhan at magyabang. At sa di inaasahang pagkakataon, ang mga inuman at kwento namin ay nauwi sa isang lihim na hindi ko dapat isinumpa. Nabigla ako nang hindi ko namamalayan na naikwento ko sa kanila ang aming kasunduan kay Aling Soledad. Dahil sa kalasingan ko, nagsalita ako nang hindi ko alam ang magiging epekto. At sa hindi ko inaasahan, sinabi ko sa kanila kung sino ang aswang, si Aling Soledad. Nang matapos ko ikwento ang lahat, nagkaroon ng matinding katahimikan. Lahat kami ay nagkatinginan at parang may masamang nangyari. Hindi ko na naisip ang mga susunod na pangyayari. Ilang sandali pa, tumunog ang phone ko. Ang pangalan ni Brenda ang lumabas sa screen. Bigla akong kinabahan. Sinagot ko ito agad. Sa kabilang linya, humahagulgol si Brenda. Ang sinabi niya na aksidente ang sasakyan namin. Yung mga anak natin, patay na sila. Dito ko na lamang natutunan ang tunay na kabigatan ng sumpa.
Ang lahat ng tinayo namin ay nawawala sa isang kisap mata. Ang 3 anak namin pumanaw. At ako, iniiwasan ko na ang sarili ko sa sakit na dulot ng isang pagkakamali. Ang mga pera mula sa aswang ay tumigil. Walang nangyaring maganda mula sa kasunduan namin. Ang mga yaman nawalan ng halaga. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko kayang patawarin ang sarili ko sa nangyaring iyon. Kaya't ngayon, nagsisilbing aral ang kwento ko sa inyo. Ingatan ninyo kung anong meron kayo. Dahil isang pagkakamali lang ay mawawala lahat. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Mayet. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na talagang nagpundindig ng balahibo ko at nag-iwan ng malalim na takot sa aking puso. Ito'y tungkol sa isang misteryosong lugar na maraming Pilipino ang narinig na. Ngunit di ilan lamang ang tunay na nakaranas. Ang lungsod ng Biringan. Bata pa lamang ako ay naririnig ko na ang pangalan ng Biringan. Ang sabi ng mga matatanda, ito raw ay isang mahiwagang lungsod na hindi matatagpuan sa mga mapa. Isang lugar kung saan naninirahan ng mga nilalang na hindi kagaya natin, ang mga engkanto. Ngunit hindi ito mga mababait na engkanto. Ang mga kwentong tungkol sa Biringan ay puno ng mga kababalaghan, mga misteryosong pagkawala at minsan ng mga taong bumabalik na tila wala na sa kanilang tamang pag-iisip. Ang kwentong ito ay hindi isang simpleng alamat lamang. Nangyari ito sa akin at hanggang ngayon hindi ko pa makakalimutan ang bawat detalye ng karanasang iyon. Noong taong 2003, isang taon na hindi ko malilimutan. Ako ay naglalakbay papunta sa isang probinsya sa Samar upang dalawin ang aking mga kamag-anak. Nakasanayan ko na pumunta sa probinsya tuwing bakasyon. Dahil tahimik at malayo ito sa ingay, doon ko rin natutunan ang iba't ibang tradisyon at kwento ng aming lahi. Isang gabi, habang nakaupo kami ng aking pinsan sa harap ng bahay ng lola namin, napag-usapan namin ang tungkol sa Biringan. Napapansin kong laging iniiwasan ng mga matatanda ang paksang iyon. Ngunit kami ng pinsan ko na si Alma ay labis ang kuryosidad. Sabi nga nila, curiosity killed the cat. At hindi namin alam na ang pag-uusisa namin tungkol sa lugar na iyon ay magdadala ng malalim na takot at bangungot sa aming buhay. Mayet, gusto mo bang makita ang Biringan? Tanong ni Alma. Habang kami nagkukwentuhan, maraming nagsasabi na pwedeng makita iyon kapag gusto ng mga engkanto. Napangiti ako at nagbiro. Bakit naman hindi? Gusto ko rin makita kung ano ba ang itsura ng lugar na iyon. Sabi nila, napakaganda raw ng lugsod na iyon, diba? Ngumiti si Alma, ngunit may kakaibang ningning sa kanya mga mata na hindi ko maipaliwanag. Parang seryoso siya sa kanyang tanong. Ngunit sa mga oras na iyon, hindi ko pa lubos na nauunawa na magiging epekto ang kanyang pag-anyaya. Kinabukasan, nag-imbita si Alma na magpunta kami sa isang lugar malapit sa Kakawayan. Sabi niya, gusto niya akong ipakita ang isang magandang tanawin mula sa isang mataas na burol na kung saan makikita ang dagat. Gabi na nang nagdesisyon kaming pumunta doon. Sa probinsya, medyo normal na ang maglakad-lakad kahit sa gabi dahil sanay na ang mga tao sa mga kagubatan at bukirin. Ngunit noong gabi ngayon, habang kami naglalakad, parang may kakaibang pakiramdam akong nararamdaman. Ang init ng hangin
ay biglang naging malamig at ang paligid ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Alma, sigurado ka bang maayos ang lugar na pupuntahan natin? Tanong ko. Habang humahakbang sa madilim na landas, tanging liwanag lamang ng buwan ang nagbibigay gabay sa amin. Oo, Mayet. Maganda rito. Promise, hindi ka magsisisi. Tugon niya. Ngunit may kakaiba sa kanyang boses. Parang hindi siya si Alma. Nakilala ko. Pagdating namin sa burol, napatigil ako sa aking nakita. Sa harap namin ay hindi lang isang simpleng tanawin ng dagat. Sa halip, ang buong tanawin ay tila kumikislap. Sa kabila ng kakahuyan, may nakita akong liwanag. Isang maliwanag na lungsod na tila napakalapit. Ngunit hindi ko alam kung paano ito makikita sa mga normal na araw. Ano yan, Alma? Tanong ko. Ngunit bigla siyang natahimik. Ngunit bago pa man ako makapag-react, biglang sumigaw si Alma. Bringan! Narito na kami! Pagkasigaw ni Alma, bigla akong naramdaman ang pag-ikot ng mundo. Para may hangin na malakas na umiikot sa paligid namin. At ang liwanag mula sa malayong lungsod ay unting-unting lumalapit. Sa isang iglap, ang dating madilim na paligid ay napalitan ng liwanag na parang tanghaling tapat sa harapan ko. Nakatayo ang isang lungsod, hindi isang ordinaryong lungsod, kundi isang lugar na puno ng mga gusali na tila gawa sa kristal. At yun po, hindi ako makapaniwala. Hindi ito ang lugar na makikita mo sa normal na mundo. Ang mga tao, kung tao man sila, ay naglalakad sa paligid. Lahat ay magaganda at gwapo. Ngunit, may kakaibang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Parang mga ngiting puno ng lihim. Ang mga mata nila ay nagkikislapan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit may kung anong bagay sa kanila na nagpaparamdam ng kakaibang takot sa akin. Mayet, ito na ang biringan, sabi ni Alma, na ngayon ay tila iba na ang itsura. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at tila masyadong maliwanag. Maganda, diba? Sa unang tingin, ang lugar nga ay parang paraiso. Ngunit, may isang bagay na tila mali. Parang isang bangungot na tila maganda, ngunit puno ng panganib. Sa likod ng bawat ngiti, hindi ko napansin na unti-unti akong nilalayo ni Alma sa liwanag ng buwan, papunta sa gitna ng lungsod. Habang naglalakad kami sa loob ng lungsod, napansin kong may mga bagay na hindi normal. Ang mga tao ay tila hindi gumagalaw ng natural. Parang may ibang bagay sa kanilang mga kilos. Mabagal, ngunit parang sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang tumigil ang isang babae sa harap ko. Nakangiti, ngunit may mga matang malamlam. Maganda ka. Gusto mo bang manatili rito? Tanong niya. Tila ang kanyang boses ay nagmumula hindi sa kanyang bibig, kundi sa hangin na nakapaligid sa akin. Sumama ka na sa amin. Dito ka nababagay. Napatigil ako at napaatras. Hindi, kailangan kong umuwi, sabi ko. Ngunit tila walang naririnig sa akin. Ang paligid ay naging mas maliwanag at ang mga nilalang sa biringan ay tila dumadami. Lahat sila ay nakangiti sa akin. Lahat ay nag-aanyaya na manatili sa kanilang paraisong puno ng kasinungalingan. Sa gitna ng aking takot, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking likuran. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Ngunit alam kong hindi ako maaaring manatili sa lugar na ito. Hindi ito tunay na paraiso. Isa itong patibong. Alma, umalis na tayo rito, sigaw ko. Ngunit hindi ko na makita si Alma. Siya ay nawala na parang bahagi na ng lungsod na ito. Biglang may naramdaman akong kamay
na humawak sa akin mula sa likod. Nang lumingon ako, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakabarong, ngunit ang kanyang mukha ay naglalaman ng kakaibang ngiti. "Hindi ka na makakabalik," sabi niya. "Dito ka na." Tila nawalan na ako ng pag-asa. Parang lahat ng aking nararamdaman ay unti-unting nawawala. Ang kanyang takot, ang sakit at ang pakiramdam na ako'y tao. Lahat ay tila inaalis sa akin ng lungsod na ito. Sa mga sandaling iyon, biglang may malakas na ingay na pumuno sa paligid. Isang tunog na parang kampana na nagmumula sa malayo. Sa ingay na iyon, biglang naglaho ang mga nilalang ng biringan. Ang liwanag ng lungsod ay nagdilim at ako'y bumalik sa aking ulirat. Nakita ko si Alma sa malayo. Tila wala sa kanyang sarili, ngunit gising na. Nagmamadali akong tumakbo papalayo, papunta sa direksyon ng burol kung saan kami nagmula. Naririnig ko pa rin ang tunog ng kampana sa aking likuran. Parang nagbubukas ng pinto pabalik sa aming mundo. Nang marating ko ang burol, nakita ko ang kakahuyan sa malayo. At sa wakas, nakabalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Pagbalik namin sa baryo, tila walang nagbago. Ngunit alam kong may nangyaring hindi ko makakalimutan. Si Alma, kahit gising na, ay tila may iba ng anyo. Parang wala na siya sa kanyang tamang diwa. Hindi siya nagsasalita ng kahit ano tungkol sa gabing iyon. At kahit ako ay hindi na bumanggit tungkol dito sa kahit kanino. Ngayon, habang ikinikwento ko sa inyo ang aking karanasan, ramdam ko pa rin ang takot na dulot ng lugar na iyon. Ang biringan ay hindi basta-basta kwento lamang. Ito isang lugar na puno ng lihim. Isang lugar na maganda sa paningin, ngunit puno ng kasamaan. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto ko lamang ipaalala sa inyo na mag-ingat kayo sa inyong mga pinupuntahan. Hindi lahat na maganda ay ligtas, at hindi lahat ng lugar ay dapat bisitahin. Sana ay natutunan ninyo ang leksyon mula sa aking karanasan, at sana ay huwag ninyong tularan ang aking pagkakamali na mag-usisa sa mga bagay na masyadong misteryoso. Hanggang dito na lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig. Hindi kayo maniniwala kung ikukwento ko ang lahat ng horror stories ng buhay ko. Meron dyan yung mga nakikita sa gilid ng mata, napapanaginipan, o nararanasan ng harap-harapan. Siguro masasabi nating ako yung tipong lapitin. Hindi ng mga babae o ng swerte sa buhay, kundi yung, alam niyo na. Nung bata ako, pinamanahan kami ni Lola ng bahay. Tanggap agad ang parents ko. Siyempre, sino ba naman kami para tumanggi? Walang renta, walang kasera, at matatawag naming sa amin. 6 years old ako noong mga time na yon. Pero para sa akin, malinaw pa kaysa sa HD TV ang mga nangyari. Madaling araw nung lumipat kami sa bahay. Maalinsangan at walang ihip ng hangin kahit alanganing oras.
Sabi ni Mama, mga 2 oras daw ang biyahe papuntang Parañaque. Ano ba namang pwedeng gawin ng isang batang tulad ko sa sasakyan kung hindi ang matulog? Napanaginipan ko ang bahay na lilipatan namin. Modern daw, malaki, kasya ang pamilya ng 3. Ako, si Mama at si Papa. Papasok na sana ako sa napakaganda kong kwarto pero nagising na ako nang tinapik ako ni Mama. Nak, nandito na tayo. Hindi ko alam na kailangan pala naming dumaan sa mahaba at madilim na eskinita bago makarating sa bahay. Challenge din kung paano padadaanin lahat ng mga gamit doon. Sa awa naman ng Diyos, nakarating din kami sa bahay. Pero nung sandaling yon, parang tumigil ang tibok ng puso ko. Sobrang layo ng itsura ng bahay sa mga panaginip ko. Sahig na kahoy, yerong halos nalalaglag na, mga bintanang kapis, at pinto na wala man lang doorknob. Isama mo na rin yung walang kuryente at tubig. 6 na buwan na kasing nabakante tong bahay. Napaisip tuloy ako kung tama ba ang desisyon ng mga magulang ko na lumipat. Parang sinagot ni Mama ang tanong sa isip ko nung sinabi niyang, Luma na kasi to, Nak. Pero siguradong mas malaki to sa inalisan natin. Sa totoo lang, hindi yung itsura ng bahay ang iniintindi ko. Sanay naman kami sa hirap eh. Pero meron akong nararamdamang hindi tama. Na para bang hindi kami welcome doon. Kulang na lang na may magsabi sa akin ng, Bumalik na kayo sa pinanggalingan nyo. Dahan-dahang inalis ni Mama ang kadena ng pinto. At siya ang unang pumasok habang hawak-hawak ang rechargeable na ilaw. Nakakapingi ang katahimikan na binasag lang ng mga langit-ngit ng dingding at tunog ng inaanay na sahig. Sa bungad pa lang ng pinto, may naaninag na akong gumagalaw sa di kalayuan. Parang may naglalakad, pero hindi ko maintindihan. Napansin kong natigilan din si Mama, pero hindi siya nagpahalata. Biglang nanlamig ang buong paligid. At parang tinutusok ng mga karayom ang balat ko. Hinihintay kong mag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Hindi ko alam kung bakit. Gusto ko ba talagang makita kung ano yun? O hahayaan na lang at hindi papansinin? Pupuntahan ko sana nang may biglang humawak sa aking malamig na kamay. Dito ka lang sa tabi ko. Baka mamaya madapa ka pa dyan. Sobrang dilim. Bakas sa mukha ni Mama ang magkahalong takot at kaba, pero sa tingin ko hindi niya sinasadyang mangibabaw yon. Humawak na lang ako sa laylayan ng blouse niya at dumiretso kami sa may sala. Pagkatapos sa hagdan, dahan-dahan kaming umakyat na parang may inaabangang sasalubong sa amin. At dahil sa bagal ng lakad namin, nagsimulang mag-adjust ang mga mata ko sa dilim. Noon ko lang nakita na puro sulat pala at drawing ang mga dingding ng bahay. Mga krus at rosaryo na halatang minadali at hindi gawa ng profesional. Bawat pinto, dingding at kisame na pwedeng maabot ng tao, merong mga drawing. Bumilis ng kaunti ang lakad namin pagdating sa 2nd floor ng bahay. Para kasing may nakatingin sa bawat hakbang namin. Nanonood, nagmamasid, at naghihintay ng pagkakataon. Nanindig ang mga balahibo ko sa buong katawan nang makita ko ang nakasulat sa pinto ng kwarto. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Nakasulat ng pababa ang mga salitang noon ko lang nakita. Ma, yung ilaw po. Bakit? Babasahin ko yung nakasulat sa pinto. Nilapit ni Mama ang rechargeable na ilaw. Saturn, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Lalo akong nahiwagaan nang ma-realize ko na kahit bali-baliktarin mo ang pagbasa ng mga salitang ito, parehas pa rin ang sinasabi. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pataas. Sator, Arepo, Tenet, Opera,
Rotas. Pakaliwa, Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Pwede sigurong dasal, sumpa, o babala. Bawat banggit ko ng mga salita, lalong tumitindi ang nararamdaman ko. Parang hinahalukay ang sikmura ko at kumakati ang lalamunan. Napuno ng takot ang katawan ko sa mga salitang hindi ko man lang alam ang kahulugan. Sinubukan kong hindi na lang isipin at pumasok na lang kami sa kwarto. Puro agyo at sapot ng gagamba ang sumalubong sa amin. Amoy ng nabubulok na kahoy at mga lumang damit, mga gamit na naiwan ng mga dating umuupa. Kung hindi ko alam na 6 na buwan lang na bakante tong bahay, malamang iisipin ko na mga taon na ang binilang. Lumapit si Mama sa bintanang kapis. Binuksan niya yon para pumasok ang hangin. Pagkatapos hindi ko maipaliwanag ang nangyari, bigla na lang umihip ang malakas na hangin papasok ng kwarto na parang binuga ng higante. Pero nung tiningnan ko yung mga halaman sa labas, ni hindi man lang gumagalaw. Bigla akong nahilo at gumapang ang kilabot mula sa paa hanggang sa mga braso ko. Pagkatapos sa gilid ng mata ko, merong babaeng nakatayo. Itim ang buhok, naka-t-shirt at shorts, pero hindi ko makita ang mukha niya. At wala akong lakas ng loob na humarap sa babae. Hinayaan ko na lang na makita ko siya sa gilid ng mata ko. Halos himatayin ako nung napansin kong palapit na siya ng palapit. Pero ang pinakamatindi sa lahat, hindi sumasayad yung paa niya sa lupa. Pumikit na lang ako at hinintay ang susunod na mangyayari. Pakiramdam ko sasabog yung puso ko nung nagsalita si Mama. Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nakakita ka ng multo? Tulungan mo na lang ako mag-ayos ng mga gamit natin. Wala na yung babae. Pero hindi ko pa rin maalis ang takot na nararamdaman ko. Pagkatapos noon, tinulungan ko na lang si Mama na magbaba ng mga gamit. Medyo naging busy kami at hindi ko na malayan na pasikat na pala ang araw. At ang laking pasasalamat ko na maliwanag na. Nawala sa isip ko lahat ng mga nangyari nung madaling araw dahil sa sobrang dami ng ginawa namin. Linis doon, pasok ng gamit dito, walis doon, pero habang busy kami sa paglilipat ng mga gamit, ramdam namin ang nakabalot na hiwaga at misteryo sa bahay na yon. Hindi lang nagsasalita ang mga magulang ko. Kahit na si Papa na walang pakialam sa mundo, medyo nakakaramdam din. Pero naging normal naman ang buong araw ng pamilya ko. Hanggang sa matapos ang hapunan at naghanda na kaming matulog. Iniwan namin si Papa sa baba dahil hindi pa raw siya inaantok. Akyat na kami ng anak mo ha? Magpapahinga na kami. O sige, dito muna ako. Hindi pa ako inaantok eh. Simpleng tao lang ang Papa ko. Komedyante, magaling na mekaniko, okay na tatay. Pero hindi ko inakalang makikita ko ang ibang side niya nung gabing yun. Habang nasa taas kami at nanonood ng TV, nagbabasa si Papa ng magazine tungkol sa motorcycle racing. Yun lang naman ang paborito ng libangan. Nagbabasa yun ng nakabrief lang. Komportable raw siya ng ganun eh. Habang busy siya sa pagbabasa, nairita siya nang biglang may kumatok sa pinto. Tumingin siya sa pinto at hinintay kung may kakatok ulit dahil wala naman siyang inaasahang bisita nung oras na yon. Tapos may kumatok ulit. "Sino yan? Gabing-gabi na!" Pagalit na sabi ni Papa. Pero walang sumagot sa kanya, kundi isa pang katok. Tumayo si Papa para buksan ang pinto. Dahan-dahan niyang binaba ang magazine sa lamesa at binaba ang salamin. At dahil sira ang bisagra ng pinto, kinadena lang niya yon para walang makapasok. Kinuha ang susi sa drawer, tinanggal ang padlock at kadena at iniangat ang pinto ng pakaliwa. Laking gulat niya na walang tao. Hindi naniniwala ang tatay ko sa mga multo. Lagi niyang sinasabi sa amin na matakot kami sa buhay at hindi sa patay.
Pero ang hindi niya alam, masusubukan ng mga salitang yon ng gabing yon. Binalik niya ang pinto at kadena pero hindi niya inilagay ang padlock dahil baka sakaling bumalik ang bisita. At nang naupo na siya at bubuksan na ulit ang magazine, may kumatok na naman. Umuusok na ang ilong ni Papa sa inis. Sigurado makakatikim ng malutong na bulyaw sa akin tong istorbong to, sabi niya sa sarili niya. Tinanggal niya ang kadena at binuksan ang pinto. Pero wala pa ring tao. Naisip ni Papa na pwedeng mga nagtitrip na kabataan ang gumagawa nito dahil may eskinita papasok sa may pinto namin at may isa pang eskinita na dinadaanan ng mga tao. Kaya pwedeng tumakbo dun yung siraulo at nagtatago sa gilid. Hindi mo ako maiisahan. Yun ang nasa isip ni Papa. Binalik niya yung pinto pero pinatong lang niya at hindi kinadena para mabilis niyang mabuksan pag may kumatok ulit. Hindi na rin siya lumayo sa pinto. Hindi siya nagkamali. Wala pang 1 minuto, may kumatok ulit. Hindi pa tapos ang pagkatok, binuksan kagad ni Papa ang pinto para hulihin yung siraulo. Pero nalaglag na lang ang panga niya. Walang tao. Tumakbo si Papa palabas ng bahay sa eskinita at nagbaka sakaling maaabutan niya yung kumatok. Sinilip niya yung kanto, walang tao. Tumingin siya sa kabilang dulo na halos 100 meters ang layo. Wala pa rin. Hindi makakatakbo ng ganong kabilis yun. Nagmamadaling pumasok si Papa sa pinto. Ibinalik yung kadena at yung padlock. Nung oras na yon, nanunood kami ni Mama ng TV sa itaas. Naglatag lang kami ng banig dahil bukas pa darating ang mga kama na nahuli sa paglipat. Akala ko lumindol dahil yumayanig ang buong bahay. Si Papa lang pala. Kumaripas ng takbo paakyat ng hagdan. Oh, ano nangyari sa'yo? Sabi ni Mama. May kumakatok sa pinto pero wala namang tao. Ang sabi ni Papa habang hinahabol ang hininga. Baka mga nanluloko lang yan, wag mo nang pansinin. Hinabol ko sa labas pero wala pa rin akong nakita. Wag mo kaming takutin dahil iiwan ka namin dito. Biglang bumagsak ang pinto sa baba. Naalala ni Papa na pinadlock niya yun. Nagtatalo sila ni Mama ngayon kung sino ang magsasara ng pinto. At sa sobrang takot naming tatlo, hindi na namin nakuhang bumaba. Dahil doon, matagal bago ako dinapuan ng antok ng gabing yon. At nung akala kong sa wakas makakatulog na ako, may narinig akong kumakaluskos sa sahig na parang kinakamot ng kuko. Banig lang ang hinihigaan namin kaya rinig ko yung mga nangyayari sa ibaba. Pakiramdam ko sinusubukang kunin yung mukha ko at hatakin pa ilalim. Nakakapanginig ng laman ang tunog. Parang umaalingaw-ngaw sa tenga ko ang mga kuko na kumakayod sa kahoy. Ginising ko si Mama para humingi ng isa pang unan na pandoble para hindi ko na marinig ang tunog. Pero baliwala pa rin. Kaya pinilit ko na lang ipikit ang mga mata ko at matulog. Hindi ko alam kung panaginip pero nakita ko ulit yung babae. Bumukas ang bintanang kapis sa harap ko at nandoon siya sa gitna. Hindi ko alam kung paano siyang lumulutang dahil wala namang bubong doon. Nakatalikod siya sa akin at dahan-dahan siyang humaharap na parang sirang kamay ng relo na tumitigil-tigil. Parang robot na kulang sa langis, umiikot at dahan-dahang bumabaling papunta sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Wala akong magawa kundi ang hintayin magkatinginan kaming dalawa. At sa isang iglap, parang nagising ako. Pawis na pawis at parehas ang pwesto sa nakita ko. Bukas ang bintanang kapis, pero wala na yung babae. Parang nilagnat ako buong gabi at hanggang kinabukasan. Hindi nagtagal, palala na ng palala ang mga nangyayari. Tinodo na ng mga namamahay doon ang pagpaparamdam nila. Ang pagkamot sa mga pader at sahig, mga gumagalaw na gamit, at ang aso namin na walang ginawa kung hindi ang umalulong gabi-gabi. Sinubukan na lang naming mamuhay ng ganon dahil nga libre yung bahay.
at napanaginipan ko na naman ang babae. Pero ngayon, may sinasabi na siya sa akin. Tulong. Sabi niya sa panaginip ko. Parang nilagnat na naman ako buong araw. Hindi na kinaya ni Mama at tumawag na siya kay Lola. Ma, hindi na po namin kaya rito sa bahay niyo. Minumulto kami. Hindi kami pinapatulog. Si Aris nagkakalagnat na at parating sumasakit ang tiyan. Parang hindi naman nagulat si Lola. Nagsuggest pa siya ng gagawin at meron daw siyang kaibigang espiritista na papupuntahin niya sa bahay. Desperado na kami, kaya kahit ano na gagawin namin para matapos na ito. Miyerkules nang dumating ang espiritista. Ito raw ang araw na malakas ang kapangyarihan niya at ang koneksyon niya sa itaas. Isa siyang matandang babae na nakabalot ang ulo sa telang kulay pula. Puno ng borloloy ang kamay at leeg at meron siyang kwintas ng mahal na birhen. Pagdating niya sa pinto ng bahay, Diyos ko po. Alalang sabi ng manggagamot sabay antada. Bakit ho? Tanong ni Mama. Sobrang dami nila rito. Ginawa nilang tirahan ito. Alin ho? Itong bahay namin? Tanong ni Mama. Hindi. Bahay nila ito. Sa kanila ang bahay na ito. Tumuloy ang espiritista sa loob ng bahay at gumawa ng kung ano-anong ritual. Pinuntahan namin ang bawat sulok ng bahay at ng insenso. Naglagay ng bigas, asin, holy water, dinasalan ang bawat pundasyon at ang huli, gumawa ng kopya ng orasyon sa may pintuan. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Yun pala ang tawag ron. Orasyon. Sabi ng manggagamot, yun lang daw ang tanging nagpapahina sa mga nilalang na nakatira doon. Kung wala yun, siguradong nakuha na kami ng isa sa kanila. Kinopya namin ang orasyon at pinaskil sa lahat ng pinto. Nagdasal ng mataimtim ang espiritista. Matapos ang 1 oras ng tahimik na pagdarasal, sinabi niya sa amin na meron daw namatay doon sa bahay na yon. At namatay siya dahil sa mahika negra o black magic. Kulang para sa mga normal na taong tulad natin. Alice daw ang pangalan ng babaeng nagpapakita sa akin. At siya raw ang humatak ng lahat ng namamahay doon, hindi dahil sa kagustuhan niya, kung hindi dahil sa paraan ng pagkamatay niya. Ibinilin ng matanda na magdasal kami ng 9 na araw ng diretso kada 6:00 ng gabi. Halos lahat na yata ng iba't ibang dasal at rosaryo, gabi-gabi. Hindi nagtagal, nakumpirma namin sa mga matatandang kapitbahay na meron ng babaeng namatay doon. Hindi nila alam ang dahilan at Alice nga ang pangalan. Hindi ko malaman kung anong mararamdaman ko, lalo na't walang alam ang espiritista sa kasaysayan ng bahay na yon. Tagapangasinan siya, nagkataon lang na kaibigan siya ni Lola. Itinuloy namin ang pagdadasal gabi-gabi. Simula nung kaming dalawa na lang ni Mama, hindi ko maipaliwanag pero sa tuwing magdarasal kami, para kaming nauutal. Nakakalimutan namin ang mga salita. Relihiyoso si Mama, kaya alam na alam niya ang mga salita, pero nauutal at nakakalimutan talaga namin. Ang sabi ng matanda, kinukontra raw ng mga nakatira doon ang ginagawa namin. Kailangan daw naming magsama ng maraming magdadasal. Kaya tumawag si Mama ng maraming kasamahan at tinawag ang cell group niya. Mahigit 15 katao ang nagdadasal sa bahay gabi-gabi. Diretsyong 9 na araw. At nung kinaumagahan ng huling araw ng pagdasal, may nangyaring tatatak sa akin habang buhay. Paggising namin ng umaga para mag-almusal, napatigil si Mama sa labas ng pintuan ng kwarto. May nakita kaming mga patak ng kandila sa sahig at patak ng puting pintura ng nicho. Patak na mula sa baba ng hagdan paakyat sa tapat ng pinto sa kwarto.
Sariwa pa ang pintura at kandila. Parang kakapatak pa lang at nabubura pa nga ang pintura. Kinilabutan talaga ako ng husto. Tinawagan ni Mama ang espiritista sa takot na baka nagalit ang mga naninirahan doon at pumasok sa kwarto namin. Pagdating ng espiritista, ang sabi niya, "Magaan na ang bahay niyo, Mrs. Wala na sila." Pumikit ang manggagamot ng mga ilang minuto at ang sabi niya, "Nagpapasalamat sila sa iyo. Tandaan nila yan ang pasasalamat sa pagpapalaya sa kanila. Basta tandaan nyo na ang pananalig nyo lang ang proteksyon nyo." Pagkatapos, may inabot ang manggagamot kay Mama na parang pulang bag na maliit na may lamang kung anong hindi ko malaman. Ilagay daw yun sa ilalim ng unan ko. Ako raw ang pinakamahina dahil bata pa ako. At ako raw ang laging pag-iinteresan ng masasamang elemento. Kinuha ko ang pulang bag at hindi na binitawan hanggang ngayon.